insinuated that he has connections with the president or links to the president through the First Lady. Kasi sinabi ni Attorney Glenn Chong, sasampalin niya si First Lady, di ba? Kong Adyong, sinabi po niya yung impeachment complaint against BBM is dead on arrival na po sa Kamara. Sinabi po niya it is weak, unsupported by credible evidence, and unlikely to move forward in the House. Do you share the same? I agree. Kindly expound, sir. I agree to the statement of Congressman Adyong. Dead on arrival na. Dead on arrival. Sabi ko naman. Okay, sige. Okay. Sir, yesterday you issued a statement that you doubt the motives of Attorney Andre De Jesus because you parang insinuated that he has connections with the president or links to the president through the First Lady. Hindi ko sinabi na may link. Ang sinabi ko, during last year, November 2024, he is the same Attorney De Jesus who filed a disbarment case against Attorney Glenn Chong. Kasi sinabi ni Attorney Glenn Chong, sasampalin niya si First Lady, di ba? O, yun na. Nag-file siya out of nowhere. So, hindi ko sinabing abogado siya. Ang sinabi ko, siya ang nag-file. Hindi ko alam kung ano yung motibo niya sa pagpapile. Ang sinabi niya, dahil hindi daw yan yung gawi ng isang member of the bar. So, out of nowhere, nabasa niya lang. Hindi raw siya kilala. Nabasa ko, hindi raw siya kilala. So, out of nowhere, nabasa niya lang, nag-file na siya ng disbarment. Ngayon, out of nowhere, reading some articles in the newspapers, in the social media, at yun ang kanyang ebidensya, nag-file siya ng impeachment against the husband of the First Lady. So, hindi ko makita yung logic dito dahil yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. At sa tingin ko ay hindi ito wala ito sa forma at walang substance yung kanyang i-file na impeachment complaint. Kung ako ang boboto sa Committee on Justice, hindi ako magdadalawang isip na i-dismiss ito. Sir, doon sa pagkakaroon ng personal knowledge ng complainant, doon sa inirereklamo niya, meron bang ganong element dito? Wala akong makita. Kasi nga, he came from nowhere. Nagulat na lang tayo na mahilig siya mag-file kahit na for example, hindi naman siya niya kliyente ang First Lady, pero nag-file siya ng disbarment case dun sa nambasto sa ating First Lady. So, pwede mo ilapin niyo yung mic niya, sorry. Kasi may yung... Okay. Sir, malapit na. Sir, Attorney De Jesus challenge you to a public debate? No need for that because I will confront him in the Committee on Justice. Baka malaman niya pa yung mga itatanong ko sa kanya pag nagdebate kami. Sir, tama bang sabihin na iniisip niyong pakawala siya ng Pangulo or Well, I don't know his motive, pero sana huwag mangyari. Kasi, alam mo, yung paggawa ng isang impeachment complaint, napakatagal niyan. May nag-imbita sa akin para maging endorsers, pero tumanggi ako. And sabi nga nila, they are preparing for the impeachment complaint. So yung Makabayan Law, they are also preparing for an impeachment complaint. Hindi madali ito. Nakita niyo naman siguro nung yung impeachment complaint against the Vice President kung gaano kakapal yung mga documents. Di ba? So, sana hindi mapigilan nitong impeachment complaint na ito yung mga susunod pang impeachment complaints. Kasi under the rules, may 10 days si Secretary General
their appeal to refer it to the Committee on Rules. Tapos may 3 days ang Committee on Rules as a speaker, then sa Committee on Rules. Pagkatapos, pag na-refer na ito sa Committee on Justice, ay wala nang ibang pwedeng makapag-file ng impeachment. Sana hindi ito mapigilan. Kung hindi naman mapigilan, magiging harmless itong impeachment complaint na ito, kahit na hindi maayos yung pagkagawa. Thank you, sir. Kung sa tingin niyo, kung ito man po ay intentional para mapigilan yung mas malakas sa impeachment complaint against the President, hindi man mag-prosper ito, meron pang another chance para ma-impeach din ang Pangulo after 1 year ban, vote. Oh, pero that's too close to 2028. Pero pwede pa rin. Pwede pa rin. Na, Basta 1 year before elections di ba? So, kung hindi pa lampas doon, di ba? pwede pa. Sir, Pero, why would you impeach kung malapit na matapos yung term, di ba? Sir, pwedeng pa-elaborate lang. Sabi niyo po, wala sa forma at walang substance yung kanyang ifinal na impeachment complaint ni Andre. Yes, kasi yung nakita ko, ay ito yung mga articles niya, no? To be accurate, babasahin ko. Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. The complaint alleges that the President enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. It would require a lot of documents and to link the President. So, kung wala to, basura to. Graft and corruption allegations involve a systematic plunder of the national budget through unprogrammed appropriations and ghost flood control projects. It specifically cites a claim of 100 billion insertions in the 2025 budget for kickbacks. Ito yung sinabi ni Saldico. Wala naman dito si Saldico. Wala naman ng mga affidavit si Saldico. So, basura to. Unfitness for office, yung tungkol sa pagiging drug addict, no way naman na mapuprove to dahil hindi naman pwede natin pilitin si Presidente na magpa-drug test at hindi naman pwede maging ebidensya yung testimony ni nung kanyang kapatid. So, basura uli ito. Abuse of power, the complaint alleges the creation of an independent commission for infrastructure was weaponized move and political allies and target enemies. I don't think that this is a impeachable offense. And number 5, failure to exercise veto power. Pwede ito. Pero you have to attach a lot of documents. In fact, piniprepare ko sa study ko yung tungkol dito sa mga diversions and amendments and insertions. Piniprepare ko sa study ko yung tungkol dun sa yung effect nung yung general provision number 91, yung nailipat yung PDIC funds saka yung PhilHealth funds yung study baka kulang yung 50 pages. So ito yung buong complaint, 15 pages. I don't think that the complainant can prove the guilt of the President with just these news articles as evidences.
Kong Adyong, sinabi po niya yung impeachment complaint against BBM is dead on arrival na po sa Kamara. Sinabi po niya it is weak, unsupported by credible evidence, and unlikely to move forward in the House. Do you I share the agree. same? I agree. Kindly expand, sir. I agree to the statement of Congressman Adjong. Dead on arrival na. Dead on arrival. Sir, so do you think this is deliberate? Parang nagpasa ng mahinang impeachment court? Well, hindi ko alam yung plano eh. Kasi nga kung makapag-file this week, yung ibang complainants tapos medyo malakas, baliwala na rin yung effort niya. Pero siguro ang damage lang magmamadali yung mga complainants para hindi sila hindi maging hindi kagad ma-initiate yung complaints. So yun ang damage, magmamadali. Napakamahirap gumawa ng isang impeachment complaint na maayos. Sir, sorry, how about the allegations na diversion? Drama lang itong i-final na impeachment complaint. Lalo na po maraming kongs katulad niyo po nagsasabi na basura itong reklamong impeachment laban kay PBBM. Well, ang medyo talagang nahihiwagaan ako, especially with the endorser. Tahimik lang kasi si Kong Jeb. Nagulat na lang ako siya yung nag-endorse. And he's identified with the Garcias who are known stalwarts of the national of the NUP. At yung NUP mismo, sinabi nila na hindi sila papayag sa mga impeachment laban sa Pangulo. Sir, sorry. Ay. Si Kong Pulong Duterte, he also said in a statement yesterday na lutong Macau. Do you also believe that lutong Macau itong impeachment complaint na to? Well, nakakaduda. Kasi sabi ko harmless to pag may nag-file this week. Harmless tong impeachment complaint na ito. Unless na siguro kung may refer kagad to, may sama. Hindi na hintayin yung ibang ipa-file within the week. Makikita naman natin kung ano yung motive pag nakapag-file na yung ibang mga complainants. Kong Arise, good morning. Yes. Mil Kirigonan of DCRH. Can we take it to mean, based on your statement now, that this is an advantage kay Pangulong Marcos, yung maagang pagsasampa ng impeachment against the President? Kasi ang sabi po ni Congressman Keith, Congressman Keith Flores kahapon, na kung matatanggap ng Committee on Justice yung impeachment na isinampa ni Attorney De Jesus, this will bar any other impeachment complaints within the year. Yes, that's true. So, talaga, any other complainants should hurry, should file it. Dapat nga today, pero wala naman yata. So, this is an advantage to the President, sir. Ano po ang balita? You're a part of the minority group. Ano pa ang balak po ng Makabayan Bloc? Kasi sila po ang nagsabing susunod silang mag-file ng impeachment. Yes, sabi nila, they will file. Sabi ni Congressman Tino sa akin na magpa-file sila. Hindi ko lang alam kung kailan talaga. Last question, Congressman Erice. This is a prerogative of the President, pero sakali pong matuloy ang hearing ng Committee on Justice, is it better kung humarap ang Pangulo, magpaliwanag sa mga alegasyon laban sa kanya sa pagdinig ng komite on his impeachment complaint? Whether, hindi naman parang hindi naman maganda kung siya mismo, kahit na representative niya, basta sagutin lang yung mga tinatanong. Ako, sa akin, simple lang eh. Para sa akin, yung ibang mga issue, baliwala naman eh. Ang issue lang sa akin yung tungkol sa national budget ng 2023, 2024, 2025 at pinayagan niya na ito ay baguhin ng Kongreso. Tanggalin yung mga pinakamahalagang mga programa niya at palitan ng mga kalokohang proyekto.
na naging sanhi nitong malawakang korupsyon na pinagdurusahan hindi ng buong bayan sa ngayon. Di ba? Ang buong bayan ang epekto na to. So dapat ipaliwanag niya talaga bakit he allowed it for 3 years. Bakit yung kabinete niya pinayagan ito? Yan yung malaking tanong eh. Kasi kung pinayagan niya to nang walang dahilan, either kasabot siya o napabayaan niya talaga. Which is both, which can be considered both as a impeachable offense. Thank you, sir. Good morning, sir. Sir, with regards naman doon po sa re-refile na impeachment against VP Sara, are you going to endorse it? No, I already declined to endorse it. Sabi ko, the same way that I declined endorsing the impeachment complaint against the President, ganun din sa Vice President. Para pagdating ko sa Committee on Justice, I will have an open mind. Hindi ako Marcos, hindi ako Duterte. Liberal ako. Sir, with regards naman po dito sa flood control projects to sa scam, what other legal rigor are you pursuing, sir, to implement reports in the judicial system to punish those culprits? Obviously, parang prinoprotect po yung mga sacred cow, yung mga mastermind na stop na agad yung investigation. Alam mo, para sa akin, mas mahalaga yung reforms dito sa pagpaprotekta sa national budget. Kasi hindi naman mangyayari lahat itong, hindi naman makakaw-nakaw yung nasa DPWH at kung sino man yung mga nagnanakaw kung hindi na bigyan ng pagkakataon ng ating national budget. So I would rather concentrate on the main problem, which is budget reforms. Sir, follow up lang, sir. Kasi parang kaya yung pa sinasabi na kailangan mag-file within this week yung mga gustong humabol. Do you think i-process kagad ng House once session resumes? Ayan, hindi. Ngayon lang, pwede na i-process yun ng, may refer sa speaker, di ba, ng SecGen. So, let's just wait and see. Kasi actually, hindi ko alam kung ano yung lalabas yung tunay na motive, depende sa action ng House dito sa impeachment complaint na ito. What do you mean, sir, na tunay na motive? Kapag minadali nila, ibig sabihin? Kung minadali at na-prevent yung ibang impeachment complaint, di ibig sabihin, yun ang motive. Sir, may narinig ba kayong isasalang na sa all your business sa plenary sa Monday itong impeachment? Wala akong naririnig. Pero yun ang sabi ni Congressman Isay. Ano, sir? Na ma-repair na sa speaker, ma-repair sa Committee on Rules, tapos may lagay sa order of business sa Monday, then ma-repair sa Committee on Justice. So, yun ang So, ano ibig sabihin nun kapag nangyari na yun? di wala nang pwedeng ma-entertain na iba pang impeachment complaint. Hindi ko lang alam kung na-receive na rin dito, kung hindi pa na-refer sa speaker, hindi pa na-refer sa Committee on Rules, pwede pa yun. Yun yung mga legal questions. Sir, sa minority, sorry. Pardon for this question. Sa minority block ba inaalok yung pag-e-endorse ng impeachment complaint? For example, for this one, Wala. Sa akin nga, di ba? Kasi po, inalok kayo. Inalok ako. At alam ko marami rin. Sabi sa akin ni Kong Eli San Fernando, inalok siya, pero nag-decline din siya. Sir, may naririnig ba kayo na balak tahakin yung third mode ba yun? Yung 1/3 of House lawmakers will... Only after the ano na yan, because meron ng Supreme Court ruling. for BBM, meron ba kayong naririnig ngayon na may naglilikom Wala, na lobby wala. para kumanap Wala. ng 1/3? Wala.
Okay.